Ang regalo ng diwata. Sa isang liblib na sulok ng kaharian ay matatagpuan sa kailaliman ng lunti ang mga burol ang nakatayong hamak na kubo na malayo sa mataong nayon. Dito nakatira ang isang babae na nangangalang Matilda, na kilala sa buong nayon para sa kanyang malalaking bilog na salamin, malalaking ngipin at kutis na may mga tigyawat. Ang mapaglarong ngiti ni Matilda, nakakahawang tawa at mapagbigay na puso ay ginawa siyang isang minamahal na presensya sa bahay. Ngunit sa labas, nakaharap siya na iba sa mundo. Sa paglaki, si Matilda ay madalas na nagiging paksa ng malupit na biro at panunuya ng kanyang mga kaklase. Tingnan mo si Matilda na may malaking salamin, pangungutya nila. Pustahan ang mga ngipin na iyon ay maaaring umunguya ng kahoy. Sa kabila ng kanilang mga masasakit na salita, nanatiling matatag si Matilda, madalas na tinatanggal ang kanilang mga pahayag sa pamamagitan ng pagtawa. Siya ay may isang tunay na kaibigan, si Amara, na laging nasa tabi niya, na nagtatanggol sa kanya mula sa kasamaan ng iba. Huwag kang makinig sa kanila, Matilda. Sabi ni Amara. Nagsiselos lang sila kasi wala sila ng kabaitan at katangian mo. Gayunpaman, kahit na ang pinakamalakas na espiritu ay mayroon ding kapaguran. Kung minsan, nasumpungan ni Matilda ang kanyang sarili na umaatras sa tahimik ng kanyang silid, kung saan hinayaan niyang malayang tumulo ang kanyang mga luha. Bakit nila ako kinasusuklaman, Mama? Tanong niya sa kanyang ina isang gabi, na babalot ng lungkot ang kanyang boses. Ang kanyang ina, isang matalino at mapagmahal na babae, ay hinawakan ang mga kamay ni Matilda at sinabi, "Mahal ko, ang mga tao ay madalas na natatakot sa hindi nila naiintindihan. Ngunit tandaan, ang kagandahan ay hindi tungkol sa hitsura mo, ito ay tungkol sa kung sino ka. Mayroon kang gininto ang puso at iyon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng mga alahas sa kaharian." Samantala, ang ama ni Matilda ay nagwika ng karunungan. Ikaw ay natatangi, Matilda, at iyan ay ginagawa kang espesyal. Yakapin mo ito dahil walang katulad mo sa mundong ito. Ang mga salitang ito ang nagbigay ng lakas kay Matilda na magpatuloy. Natutunan niyang mahalin ang sarili sa kabila ng malupit na paghatol ng mundo. Nang matapos niya ang kanyang pag-aaral, masigasig siyang nag-apply para sa isang posisyon sa kusina ng Kastilyo. Ang kanyang pangarap ay maging isang kusinera sa Engrandeng Kastilyo, kung saan maibabahagi niya ang kanyang hilig sa paggawa ng masasarap na pagkain. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, siya ay hindi tinanggap at pinataboy palabas ng kastilyo. Wala siyang tamang hitsura. Kailangan natin ng mas presentable para sa kastilyo. Bulong ng punong chef sa katiwala. Nalungkot, bumaling si Matilda sa kanyang ama, na nagtatrabaho bilang hardinero sa kastilyo. Papa, hindi man lang nila ako binigyan ng pagkakataon. Kakausapin ko sila para mapagbigyan ka. Lumapit siya sa katiwala ng kastilyo at nakiusap na muling isaalang-alang ang kanyang anak na babae. Ngunit ang kanyang kahilingan ay natugunan ng parehong malamig na pagtanggi. Hindi kami maaaring magkaroon ng isang tulad niya na nagtatrabaho dito. Sabi ng katiwala. Sinubukan ni Matilda na maghanap ng trabaho sa ibang lugar sa nayon, ngunit saan man siya pumunta, sarado ang mga pinto sa kanya. Paumanhin, Matilda, ngunit wala kaming maibibigay na trabaho para sa iyo. Sabi ng panadero. Mabigat ang lungkot sa puso ni Matilda habang pauwi. Ang kanyang karaniwang katatawanan ay napalitan ng tahimik na mga luha na hinayaan niyang bumagsak ng malaya habang tinatahak niya ang landas ng kagubatan. Habang naglalakad siya, napansin niya ang isang matanda at mahinang babae na gumagala ng walang patutunguhan, mukhang naliligaw at pagod. Ang damit ng babae ay punit-punit at ang kanyang mukha ay nakaukit sa pagod. Naliligaw po ba kayo, Lola? Tanong ni Matilda, malumanay at nag-aalala ang boses. Oo, iha, wala akong mapupuntahan at ilang araw na akong hindi kumakain. Sumama na po kayo sa akin, Lola. Maaari po kayong kumain at magpahinga sa amin at kami na po ang bahala sa iyo. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Matilda. Inakay ni Matilda ang matandang babae sa kanilang cottage,
kung saan malugod siyang tinanggap ng kanyang mga magulang. Binigyan nila siya ng pagkain at lugar para makapagpahinga. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Matilda sa higaan, bumalot sa kanya ang lungkot na kanina pa niya pinipigilan. Tahimik siyang umiyak hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Sa kanyang panaginip, nakita ni Matilda ang matandang babae na nagbagong anyo bilang isang maningning na diwata. Ang kanyang mahinang anyo ay napalitan ng isang ningning ng makalangit na kagandahan. Magili nang umiti ang diwata kay Matilda. Nagpakita ka ng kabutihan kung saan ang iba ay nagpakita ng kalupitan, at pinananatiling malinis ang iyong puso sa kabila ng mga paghihirap na iyong hinarap. Para dito, bibigyan kita ng regalo. Paggising mo, makikita mo na ang iyong panlabas na anyo ay tumutugma sa kagandahan ng iyong kaluluwa. Nang magising si Matilda kinaumagahan, nagulat siya nang makitang wala na ang matandang babae. Naguguluhan, tinungo niya ang maliit na salamin sa kanyang silid. Napabuntong hininga siya sa nakita niya. Ang refleksyon na nakatitig sa kanya ay isang napakagandang dalaga. Maaliwalas ang kanyang balat, kumikinang ang kanyang mga mata, at ang kanyang ngiti, na minsang nanunuya, ay ngayon ang kanyang koronang kaluwalhatian. Hindi na siya ang babaeng tinutuyan ng nayon, siya ay maganda na walang kapantay. Ang kanyang mga magulang ay parehong namanghaan nang makita siya. Matilda, ikaw ba yan? Opo, Mama, ako ito. Sa panibagong pag-asa, bumalik si Matilda sa kastilyo, kung saan muli siyang nag-apply para sa posisyon sa kusina. Sa pagkakataong ito, malugod siyang tinanggap, nakalimutan ang dati niyang mapait na kabiguan. Ang kanyang kagandahan ay nagdulot ng kabuluhan sa buong kaharian, at hindi nagtagal ay pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa bagong kusinera sa kastilyo. Isang araw, habang naghahanda si Matilda ng isang handaan para sa maharlikang pamilya, ang prinsipe mismo ang nagkataong dumaan sa kusina. Agad siyang tinamaan hindi lamang sa kagandahan nito, kundi sa maliwanag na aura at katangian. Sa paglipas ng panahon, ang prinsipe ay gumawa ng mga dahilan upang bisitahin ang kusina, na naakit sa malumanay na espiritu at nakakahawang katatawanan ni Matilda. Sabi sa kanya ng prinsipe isang hapon habang naglalakad sila sa mga hardin ng kastilyo. Mayroon kang paraan ng pagpapaliwanag kahit nasa pinakamadilim na araw. Wala pa akong nakilalang katulad mo. Nahiya si Matilda, nasayahan ang kanyang puso. Sa kabila ng kanyang pagbabago, nanatili siyang may kabutihan at totoo sa sarili at nakita iyon ng prinsipe. Sa panahon ng Grand Ball sa kastilyo, si Matilda ay nag-aalangan na sumali sa mga kasiyahan sa takot na hindi siya makakasama sa mga marangal na bisita. Gayunpaman, ang prinsipe, nang makita siyang nakatayong mag-isa, ay hiniling sa kanya na sumayaw. Habang maganda ang paggalaw nila sa sahig, ang ibang mga bisita ay namamangha, hindi lamang sa kagandahan ni Matilda kundi sa maliwanag na koneksyon sa pagitan niya at ng prinsipe. Pinatitibay ng sayaw ang kanilang lumalagong pagmamahal sa isa't isa, at nagbabahagi sila ng tahimik na sandali sa ilalim ng liwanag ng buwan pagkatapos, pinag-uusapan ang hinaharap. Nang hilingin ng prinsipe sa mga magulang ni Matilda ang kanyang kamay sa kasal, sila ay labis na natuwa, gayon din ang hari at reyna, na malugod siyang tinanggap sa maharlikang pamilya. Ang kasal ay isang engranding affair, kung saan ipinagdiriwang ng buong kaharian ang pagsasama ng maganda, mabait na binibini at ng marangal na prinsipe. Sa araw ng kasal, ang kastilyo ay pinalamutian ng mga bulaklak at mga ilaw, at ang hangin ay puno ng masayang pagdiriwang. Hindi ko akalain na ganito ang magiging buhay ko. Minsan, ang pinakamagagandang pangarap ay nagkakatotoo nang hindi natin inaasahan. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal. Wika ng mga bagong kasal sa isa't isa. Ang mag-asawa ay nagbabahagi ng isang pangwakas na sayaw sa ilalim ng matingkad na kalangitan. Ang kanilang pagmamahalan ay nagniningning na kasing liwanag ng mga konstelasyon sa itaas. Mga aral mula sa kwento, ang kabaitan at pakikiramay ay makapangyarihan. Ang kabaitan ni Matilda sa matandang babae, sa kabila ng kanyang sariling paghihirap, ay humantong sa kanyang sukdulang gantimpala.
Ito ay nagpapakita na ang pakikiramay at pagiging hindi makasarili ay maaaring humantong sa hindi inaasahang mga pagpapala. Ang pagtanggap sa sarili ay susi. Natutong mahalin ni Matilda ang kanyang sarili sa kabila ng malupit na paghusga ng iba, na nagpapakita ng kahalagahan ng tiwala sa sarili at tinatanggap ang pagiging natatangi ng isang tao, pagtitiyaga sa harap ng kahirapan. Ang pagtanggi ni Matilda na sumuko sa kanyang mga pangarap sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi ay nagpapaalala sa atin na ang tiyaga ay maaaring humantong sa tagumpay. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng thumbs up at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan.